Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami sa atin ang nagmamay-ari ng wallet. Napaka-importante ng bagay na ito dahil madalas ay dito natin inilalagay ang mahahalagang bagay na meron tayo kagaya ng ID, cards at lalo na ang pera. Pera na bunga ng ating pagod at oras na inilaan sa ating trabaho. Ngunit kagaya ka ba ng bida sa ating kwento ngayon na kung gumastos ng pera ay parang wala nang bukas? Isa ka ba sa mga taong bastang may gustong bilhin ay bibilhin ng hindi na nag-iisip? Dear Papa Dudut, totoo nga pala ang madalas kong mapakinggan na nasa huli ang pagsisisi. Saka mo lang marirealize ang mali na yung nagawa sa sandaling nakita mo na ang resulta ng mga maling desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Gusto kong i-share ang aking kwento upang magsilbing aral sa mga taga-pakinig mo, Papa Dudut. Ako nga pala si Emily, 28 years old na ako at nagtatrabaho ako bilang isang online seller. Bata pa lamang ako ay mulat na ako sa kahirapan kaya noon pa man ay pangarap ko na ang maging mayaman. Aminado ako na nuknukan ako ng inggitera, Papa Dudut. Noong bata ako ay inggit na inggit ako sa kalaro ko na palaging may bagong laruan. Nagtatrabaho kasi ang tatay niya sa ibang bansa kaya kada buwan ay pinapadalahan siya ng magagandang laruan. Sa sobrang inggit ko, kahit alam ko na walang pera ang nanay ko ay pinipilit ko pa rin siyang ibili ako ng laruan. Kaya nga magpupunta siya noon sa bayan ay nagpupumilit akong sumama. Isinasama naman niya ako pero sasabihin niya sa akin bago kami umalis na bawal daw akong magturo o magpabili sa kanya ng kahit na ano. Kasi ang perang dala niya ay kasya lamang para sa bibilhin niya na kailangan talaga namin kagaya ng pagkain. Nangangako ako sa kanya na hindi ako magpapabili para isama niya ako. Pero kapag nasa bayan na kami at nakakita na ako ng mga laruan, kagaya ng manika at dollhouse ay pinipilit ko na siya na ibili ako. Mag-iiyak pa ako para pagbigyan niya ako. Pero hindi ako nananalo sa nanay ko kahit maglupasay pa ako. Sasabihin pa niya na sa bahay ang laruan kong bago pero alam ko na ang bagong laruan na sinasabi niya ay ang pamalo. Kaya naman nagtiis na lamang ako sa mga napupulot kong laruan na sira na sa junk shop. Hindi ako nagkaroon ng manika na pangarap ko at puro paper doll lang ang naging manika ko. Nadala ko ang ugali ko na yon hanggang high school. Grabe ang inggit ko sa mga kaklase ko na binibilhan ng mga magulang nila ng cellphone. Saka yung mga kaklase ko na palaging bago ang damit kapag Christmas party. Never ako nagkaroon ng bagong damit at sapatos. Ako ang palaging nagmamana ng mga pinaglumaang damit at sapatos ng mga babae kong kapatid dahil ako ang bunso sa 5 magkakapatid. Kapag nga may school program at kailangan ko ng magandang sapatos, ay pinanghihiram lamang ako ng nanay ko. Never din akong nakasama sa field trip kasi wala kaming perang pambayad.
Kahit umiyak pa ako ng dugo para lang pilitin si nanay na isama ko sa field trip ay hindi niya talaga ako pinapasama. Palagi niyang sinasabi na mas dapat naming unahin ang panglaman sa aming tiyan kesa sa mga ganong bagay. Makakapagtapos naman daw ako ng pag-aaral kahit na hindi ako sumama sa field trip. Lumaki at nagkaisip ako na hindi nakukuha ang gusto ko at hindi nabibili ang mga bagay na alam kong makakapagpasaya sa akin. Kaya naman pinangako ko noon sa aking sarili na once na magkaroon na ako ng trabaho ay wala akong gagawin kundi ang bilhin at gawin ang lahat ng gusto ko, Papa Dudut. Pangarap ko noon ang maging flight attendant. Gusto ko kasi na makapunta ako sa iba't ibang lugar. Tapos lahat pa ng nakikita kong flight attendant sa TV ay puro magaganda at nakasuot sila ng magandang uniform. Kaya nang makapagtapos ako ng high school ay sinabi ko sa nanay ko na gusto kong mag-aral ng tourism pero hindi niya ako pinagbigyan dahil hindi yon kaya ng aming pera. Kaya ang nangyari ay isang 2-year course na computer course ang kinuha ko sa college. Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Feeling ko kasi walang kasupo-suporta ang mga magulang ko sa pangarap ko. Dahil na rin sa hindi ko gusto ang kursong kinukuha ko dati, ay tinamad na ako mag-aral at nagdesisyon na ako na huminto na lamang nang nasa 2nd taon na ako. Nakita ko rin kasi ang iba kong kaklase noong high school na nagtatrabaho na kahit na hindi nag-college. Nainggit ako kasi kumikita na sila ng pera. Nanay, ayoko na mag-aral. Hihinto na po ako. Papor din naman sa inyo kasi hindi na kayo gagastos pa sa pagpapaaral ko. Turang ko sa aking nanay. Ano bang mga sinasabi mo, Emily? 1 taon ka na lang tapos ka na. Ginagapang ka naman namin sa pag-aaral ng tatay mo. Kahit mangutang pa kami, sabi ng nanay ko. Kaya nga titigil na ako kesa lumaki pa ang utang ninyo dahil sa pag-aaral ko. Saka hindi ko rin naman gusto ang course kaya tinatamad na ako. Alam niyo naman na tourism ang gusto ko. Masamang loob na wika ko. At ano ang gagawin mo kapag tumigil ka? Gagaya ka sa ibang kabataan dito sa atin na nakatambay lang at nakikipaglandian sa mga lalaki? Kaya nga pinag-aaral para magkaroon ka ng magandang buhay. Hindi naman yan para sa amin kundi para sa iyo. Ang wika pa ni nanay. Hindi ako tatambay. Magtatrabaho na lang ako. Sambit ko. Sinabi ng nanay ko sa tatay ko ang gusto ko na tumigil sa pag-aaral, Papa Dudut. Kinausap ako ni tatay pero kahit siya ay walang nagawa para gawin ang gusto ko, Papa Dudut. Hanggang sa hinayaan na lamang nila ako sa desisyon ko. Sinabi pa nila na darating ang araw na pagsisisihan ko ang paghinto ko sa pag-aaral. Tumanim sa utak ko ang sinabi nilang yon. At sinabi ko sa sarili ko na hindi yun mangyayari na magsisisi ako. Dahil sa wala pa akong 18 nang tumigil ako sa pag-aaral ay sa mga karinderya muna ako nagtrabaho. Naging dishwasher ako at serbedora. Doon ko nalaman na ang hirap pala talagang magtrabaho. Pero bawi naman kapag sumasahod na ako. Nag-ipon ako ng pera at talagang hindi muna ako gumastos dahil plano ko na makabili ng cellphone. Kahit na humihingi noon si nanay ng kaunting pera sa akin para pandagdag sa panggastos namin, ay hindi ako nagbibigay. Ayoko kasing mabawasan ang iniipon kong pera para sa pangarap kong cellphone. Makalipas nga ang 1 taon ay nakabili na ako ng cellphone, Papa Dudut. Sobrang saya ko ng time na yon. Ang sarap sa pakiramdam na nakabili ako ng gusto ko sa kauna-unahang pagkakataon gamit ang perang pinaghirapan ko. Bumili na rin ako ng wallet para doon ko ilalagay ang pera ko. Napagalitan pa nga ako ni nanay nang bumili ako ng cellphone. Inuna ko pa raw ang material na bagay kesa sa pangkain namin. Ano naman ang masama kung bumili ako ng cellphone, Nay? Hindi ba pwedeng maging masaya kayo para sa akin kasi nakabili ako nito gamit ang sarili kong pera? Ang nagdadamdam kong sabi. Hindi sa hindi ako masaya, Emily. Ang sa akin lang,
meron ka palang pera pero tiniis mo kami. Lalo na kapag wala tayong bigas. Humihingi ako sa iyo kahit ng 100 lang pero sabi mo ay wala kang pera kahit na meron naman pala. Paliwanag pa ni nanay. Sa nag-iipon ako hindi ba? Hayaan mo't magbibigay na ako sa iyo kasi wala na akong pinag-iipunan. Wika ko. Simula noon ay nakapagbibigay na ako kahit papaano kina nanay pero palagi masama ang loob ko. Nahinto rin ang pagbibigay ko nang matuto akong bumili ng mga bagong damit at sapatos kahit mura. Para kung na-addict na kada sahod ko ay dapat ay meron akong bibilhin para sa aking sarili. Naisip ko rin kasi na hindi naman ako nagkaroon ng bagong gamit noong bata pa ako. Kaya ngayong kumikita na ako ng pera ay babawi ako sa aking sarili. Nang mag-18 na ako ay nagkaroon ako ng maliit na handaan sa bahay. Lahat ng kaibigan ko ay in-invite ko. Hindi man yon ang pangarap ko na birthday party kapag nag-18 na ako ay sinabi ko sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng trabaho na may malaking sweldo ay palagi ng bongga ang celebration tuwing sasapit ang aking birthday. Dahil sa 18 na ako at nasa legal age na para magtrabaho ay umalis ako sa aming lugar para makipagsapalaran sa ibang lugar. Naisip ko kasi na hindi ako magiging mayaman kung sa karinderya ako magtatrabaho sa panghabang buhay. Mabuti sana kung ako ang may-ari noon, hindi naman. Pumasok ako bilang isang factory worker. Tumira ako sa isang boarding house. At doon ko nalaman ang hirap ng walang magulang na kasama sa bahay dahil ako ang kikilos para sa aking sarili. Wala akong ibang aasahan kundi ang sarili ko lamang, Papa Dudut. Ganon pa man ay tiniis ko ang hirap ng buhay ng mag-isa. Natuwa ako kasi mas malaki na ang sinasahod ko sa factory kumpara sa sinasahod ko noong nasa karinderya pa ako. Hindi pa rin ako tumigil sa pagbili ng mga bagong damit tuwing sasahod ako. Kaya naman sobrang liit ng naipapadala ko sa aking pamilya. Kung minsan ay wala pa nga dahil napupunta ang malaking bahagi ng pera ko sa aking luho. Wow, grabe ka talaga, Emily. Parang every month ay may bago kang damit. At talagang sa mall ka bumibili ha? Ako kasi sa ukay-ukay lang tapos talagang pinag-iisipan ko pa bago ako bumili. Punasakin ang kasama ko sa boarding house na si Telma. Mga nakasay lang naman ang binibili ko kaya kahit sa mall ay mura lang to. Saka dapat hindi ka na nag-iisip kapag bibili ka para sa sarili mo kung mapapasaya ka naman. Hindi ba? Wika ko. Hindi pwedeng mag-isip muna, mas kailangan kasi ng pamilya ko ang pera. Hindi naman kasi kami mayaman. Tugon pa ni Telma. Walang masama na i-treat mo ang sarili mo paminsan-minsan. Pinagpaguran at pinagpuyatan natin ang pera natin. Wika ko. Paminsan-minsan pa ba yan? Kada buwan bumibili ka. Pero siguro nga magkaiba tayo. O baka naman hindi kailangan ng pamilya mo ang suporta mo pagdating sa pinansyal, ang sabi pa ni Telma. Hindi ako kagaya ni Telma, Papa Dudut. Kapag may gusto akong bilhin ay hindi na ako nag-iisip. Kapag alam ko na magiging masaya ako sa isang bagay ay bibilhin ko. Saka yun na ang tamang panahon para ma-experience ko ang mga bagay na hindi ko na na-experience nung bata pa ako. Wala nang pwedeng tumawa sa akin dahil puro pinaglumaan ang mga damit ko. Dahil puro na yon bago. Tunay ngang ang sarap sa pakiramdam na nabibili ko na ang mga gusto ko. Ang sarap na nai-spoil ko ang aking sarili gamit ang perang pinagtrabahuhan ko. Yun nga lang aaminin ko na hindi ako naging mabuting anak ng panahon na yon. Wala kasi akong ibang inisip kundi ang sarili ko. At kapag humihingi si nanay ng pera sa akin, ay madalas kong sabihin na wala kahit meron naman. Inilaan ko kasi ang pera sa mga materyal na bagay, Papa Dudut. Isang araw habang naka-break ako sa trabaho ay kinausap ako ng isa kong katrabaho na si Grace. Sinabi niya sa akin na malapit na siyang mag-resign dahil naliliitan siya sa sinasahod niya sa pabrika. Magmamaynila na raw siya at magpapabacker siya sa kakilala niya na supervisor sa isang call center company. Di hamak na mas malaki raw ang sahod doon
at mas maganda ang benefits. Hinimok ako ni Grace na sumama sa kanya na mag-apply. Hindi raw bagay sa amin ang nasa isang mainit na pabrika dahil mas bagay sa amin yung nasa isang opisina kami na air condition at nakaupo lang kami. Sinabi ko kay Grace na pag-iisipan ko kasi medyo hindi ako confident sa pagsasalita ko ng English. Ang sabi pa ni Grace ay siya rin ay hindi mahusay sa pagsasalita ng Ingles. Pero dahil sa may pangarap siya ay talagang susugal siya. Sa pagpapalakas ni Grace ng loob ko na mag-apply bilang isang call center agent ay nakumbinsi niya ako na sumama sa kanya sa Maynila. Pero hindi muna kami nag-resign sa trabaho sa pabrika. Umabsent na lamang kami nang magpasa kami ng application sa company na yon at pati na noong interview namin. Nang makapasa kaming dalawa sa interview at mga exam ay saka kami nag-resign dahil sigurado nang may trabaho na nasasalo sa amin. Tuwang-tuwa ako nang malaman ko kung magkano ang sahod ko kada buwan at pati na ang mga benefits. Nasabi ko na mas masusunod ko na ang mga luho ko kapag nagsimula na akong sumahod at makakabili na rin ako ng bagong model ng cellphone. Minsan naman ay umuwi pa rin ako sa amin, Papa Dudut. Nang makaisang buwan ako sa bago kong trabaho ay umuwi ako sa amin. Hindi dahil sa nami-miss ko ang aking pamilya kundi para ipakita sa mga taga-roon sa amin na napakalaki na ng pinagbago ko at magaganda na ang damit ko. Gusto kong alisin sa alaala ng mga nakakakilala sa akin sa amin yung itsura ko noong bata pa ako na isang bata na palaging luma ang damit. Siyempre bago ko umuwi ay nagpakulay ako ng buhok para talagang ibang-iba na ang itsura. Isinuot ko rin ang maganda kong damit at sapatos pati na rin ang mamahaling kong bag na hulugan. Kahit mahal yon ay talagang kinuha ko. Hindi ko na inisip na baka kapusin ako sa pera sa mga susunod na araw. Basta meron lang akong maipakitang mamahal na bag sa ibang tao. Ganon ako kayabang noon, Papa Dudut. Nang makita ko ni nanay ay tuwang-tuwa siya. Ang tagal din kasi bago ko umuwi sa amin. Sinalubong niya ako at nagpresenta siya na siya na ang magdadala ng bag ko. Pero hindi ko yun binigay sa kanya dahil baka masira pa ang mamahaling kong bag. Bakit naman hindi ka nagsabi na uuwi ka, Emily? Sana'y nakapagluto kami ng masarap na ulam. Hindi na kailangan. Kumain na ako kanina sa may bus terminal. Malamig kong tugon. Pagdating ko ay binigyan ko si nanay ng 1,000 pesos. Nakita ko nanalo ha siya. Tamang-tama raw yun kasi kakaubos lang ng bigas nila. Humingi pa siya sa akin ng dagdag dahil may field trip daw ang pamangkin ko. Gusto raw sumama. Sinabi ko na hindi ko na responsibilidad yon dahil may magulang ang pamangkin ko. Saka bumalik sa alaala ko yung panahon na halos maglupasay na ako sa pagmamakaawa kay nanay para lamang pasamahin ako sa field trip. Pero hindi niya ako isinasama dahil wala kaming pera. Hindi man lang siya noon gumawa ng paraan pero pagdating sa mga apo niya ay gumagawa siya. Natulog agad ako pagkapasok ko sa bahay. Ni hindi ko man lang kinumusta ang tatay at nanay ko maging ang mga kapatid ko. Pagkagising ko ay handa na ang hapunan. Naalala ko na adobong baboy na may nilagang itlog ang ulam namin. Para sa amin ay espesyal na ang ganong ulam. Nakakapag-ulam lamang kami ng karne kapag may sobrang pera. Pero kapag wala ay gulay o tuyo naman. Sa Manila na pala ako nagtatrabaho ha, sa call center na. Umalis na ako sa pabrika kasi walang mangyayari sa akin doon, turan ko. Ang galing-galing mo naman, Emily. Hindi ba mga magagaling lang sa English ang natatanggap sa ganong trabaho? Masayang wika ni nanay. Lahat naman ay pwedeng pag-aralan, matipid kong tugon. Basta nakaka-proud ka pa rin. Saka ang laki na ng pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda anak. Puri pa ni nanay. Medyo naplastikan lamang ako sa sayang nakita ko kay nanay at sa mga papuri niya sa akin nang malaman niya na isa na akong call center agent. Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan kung paano niya ako hindi pinagbigyan sa mga gusto ko noong bata pa ako.
Tapos porket maayos na ang trabaho ko ay naging mabait siya bigla sa akin. Kinabukasan ng umaga nang magising ako ay narinig ko si nanay na may kausap na isang babae sa labas ng aming bahay. Mari, yung anak mo bang si Emily ay nagjapayuki? Nakita ko kahapon, ang ganda-ganda na. Parang galing Japan. Baka naman may dala siyang chocolate o lotion, pahingi naman ako. Sabi ng babaeng kausap ni nanay. Hindi siya galing sa Japan, sa Maynila na kasi siya nagtatrabaho. Sagot pa ni nanay. Ano bang trabaho ni Emily sa Maynila? Baka may sugar daddy na yung anak mo, ha? Sabi ng kausap ni nanay na tunog chismosa na. Wala siyang sugar daddy, bunganga mo naman mare. Baka marinig ka ng anak ko. Sa call center siya nagtatrabaho at malaki ang sahod niya. May pagmamalaking sabi pa ni nanay. Magaling pala sa English ang bunso mo, no? Nakapasok sa call center. Aba, hindi ako magtataka kung isang araw ay mansyon na itong bahay mo at buhay donya ka na, sabi ng kausap ni nanay. OA mo naman mare. Ako naman ay kung ano ang ibigay ng mga anak ko ay tatanggapin ko. Hindi ako naghahangad ng malaki. Basta nasa mabuti silang kalagayan. Wika pa ni nanay. Hindi ko alam pero may naramdaman akong kurot sa puso ko sa sinabing yon ng nanay ko. Sa tono kasi ng pagsasalita niya ay nararamdaman ko na talagang proud siya sa akin, Papa Dudut. Pero nang bigla ko maalala ang mga naging experience ko noong bata pa ako na hindi niya na ibibigay ang mga gusto ko kaya lumaki akong inggitera ay agad ding nawala ang pakiramdam ko na yon. Naging mabilis ang pag-a-adjust ko sa pagiging call center agent. Nung una'y kinakabahan pa ako na baka hindi ako magtagal at baka hindi ko kayanin ang trabaho. Ngunit nang masanay na ako sa araw-araw kong ginagawa at nasanay na rin ako sa pagpupuyat. Kapag panggabi ako ay naging madali na sa akin ang lahat. Nagkaroon din ako ng kaibigan na katrabaho ko. Siyempre hindi ko pa rin nakakalimutan si Grace na siyang tumulong sa akin para makapasok sa trabaho ko na yon. Papa Dudut, yun nga lang nang medyo tumagal na. Ay unti-unti na akong lumayo sa kanya dahil sa mga bago kong kaibigan sa trabaho. Nag-uusap na lamang kami ni Grace kapag naaabutan namin ang isa't isa sa boarding house kung saan kami nakatira. Mahilig lumabas para uminom ang mga nasamahan kong kaibigan. Kumbaga, mga pasosyal sila, Papa Dudut. Palaging magaganda ang mga damit at mga cellphone nila ay yung latest. Kaya sinabi ko sa aking sarili na dapat ay makasabay ako sa kanila kasi natatakot ako na baka mapagtawanan nila ako. Emily, napapansin ko na yung bag na yan ay palagi mong ginagamit. Wala ka bang ibang bag? Ang nakakatawang puna sa akin ni Cheska na isa sa mga naging kaibigan ko sa trabaho. Hindi, may mga bag pa ako pero ito kasi ang favorite ko, pagsisinungaling ko. Ang totoo kasi ay yun lamang ang nag-iisang mamahaling kong bag, Papa Dudut. Yung iba ay nahihiya akong gamitin sa trabaho kasi mumurahin. Alam ko kasi na marunong tumingin sa presyo ang mga kaibigan ko base sa brand ng isang gamit. May kilala ko nagbebenta ng mga luxury bags. Gusto mo na bumili ka sa kanya? Sa kanya ko bumibili ng mga bags and shoes ko. Pwedeng 6 months to pay. Kaya hindi masakit sa bulsa. Ang turan pa ni Cheska. Dahil sa nahiya ako na baka sabihin ni Cheska na hindi ko afford, ang ganong gamit ay sinabi ko sa kanya na samahan niya ako sa kaibigan niya na nagbebenta ng mamahaling bags. Pagka-out namin sa trabaho ay doon na kami dumiretso at napabili ako ng walang oras ng bag na mamahalin. Kahit pa sabihin na 6 na buwan ko yung babayaran ay mabigat pa rin sa bulsa. Hindi ko na lang pinaalam kay Cheska na talagang kakapusin ako sa mga buwan-buwan kong binabayaran dahil sa pagkuha ko ng bag na yon, Papa Dudut. Nang i-budget ko ang pera ko para sa buwan na yon ay sumakit ang ulo ko dahil kinulang ako. Ang naisip ko ay makiusap muna kay Grace na baka pwedeng siya muna ang magbayad ng share ko sa boarding house dahil sa kapos ako sa pera. Nangako ako sa kanya na sa susunod na buwan ay babayaran ko rin siya kaagad. Pumayag naman si Grace, Papa Dudut. Iyon nga lang ay nakita niya ang bago kong bag at tinanong niya kung fake o hindi ang bag na yon.
Dahil alam ko na mapapagalitan ako ni Grace ay sinabi ko sa kanya na fake ang bago kong bag. Pero nang i-check niya ang bagay doon niya nalaman na hindi yon fake, Papa Dudut. Kaya ka ba na short sa budget? Ay dahil sa bag na ito, Emily. Napakamahal nito bulalas pa ni Grace. Oo nga, mahal yan. Pero 6 months to pay naman. Hindi masakit sa bulsa, katwiran ko. Paano hindi masakit sa bulsa? Tingnan mo nga ngayon at kailangan mo pang manghiram sa akin ng pera para makabayad sa renta. Huwag mong sabihin na nakikipagsabayan ka sa mga kaibigan mo sa trabaho na puro mamahalin ng mga gamit. Napansin ko kasi na lahat sila ay puro branded ang gamit. Tama ba ako? Tanong pa ni Grace. Kung makapagsalita ka naman, anong tingin mo sa akin? Walang sariling pag-iisip. Kung feeling mo ay meron ka ng karapatan na sermonan ako sa kung paano ko ginagamit ang pera ko, ay wag mo na akong pautangin. Maging utang na loob ko pa yan sa'yo. Naiinis at mataray kong sabi kay Grace. Emily, hindi mo ako naiintindihan. Oo, pera mo yan, pero kaibigan mo ako. Hindi kita sasabihan ng pwede mong ikasama, ang sabi pa ni Grace. Ipinaliwanag ni Grace na hindi yon ang ibig niyang sabihin. Bilang kaibigan ko ay concern lang daw siya na baka masanay ako na bumili ng mamahaling mga gamit tapos sa huli wala na akong budget para sa mga bagay na kailangan ko talaga. Ilang araw din kaming hindi nagpapansinan ni Grace ng panahon na yon, Papa Dudut. Talagang sarado ang isipan ko noon. Kaya ako pa ang may ganang magdamdam kay Grace kahit ang totoo ay kapakanan ko lang ang iniisip niya. Si Grace pa nga mismo ang unang umimik sa akin. Nagsorry siya sa akin kung hindi ko raw nagustuhan ang sinabi niya at humingi rin ako ng tawad sa kanya dahil sa nagtaas ako ng boses. Nang panahon na yon ay hindi ko pa naiintindihan ang mga sinasabi sa akin ni Grace na dapat ay mag-save ako ng pera para kung sakali na magkaroon ng emergency ay meron akong makukuha. Maaari ko naman daw ibenta ang mga mamahaling gamit na meron ako. Pero matagal pa na proseso yon. Paano daw kung kailangan na kailangan ko talaga ng pera? Para sa akin, ang importante lang ay ang hindi ako mapahiya sa mga kaibigan ko at mabili ko ang mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na deserve ko yon at bumabawi lamang ako. Kasi hindi ko naranasan yon noong bata pa ako. Hindi lang ako sa gamit naging magastos, kundi maging sa pagkain, Papa Dudut. Kung noong first month ko sa trabaho ay sa karinderya sa labas ng office ako kumakain kasama si Grace, ay nagbago na yon nang mapasama ako sa mga kaibigan ko sa work. Gumaya rin ako sa kanila na nagpapadeliver ng pagkain na mas mahal kumpara sa karinderya na nasa halagang 80 pesos ay busog na ako. Tapos may libreng sabaw pa. Alam ko na naggulat noon si Grace kung bakit kapag magka-shift kami ay hindi na ako sumasama sa kanya sa pagkain sa karinderya. Bukod pa roon ay palagi din akong sumasama sa mga bago kong kaibigan kapag nagiinom sila sa bar. At para makasabay ako sa kanila ay may mga pagkakataon na nangungutang na ako sa ibang tao na may tubo. Hindi ko na naisip noon na mas lalo akong magkakaproblema sa ginagawa kong pangungutang dahil sa luho kong yon na ginagastos at hindi sa mahahalagang bagay. Papa Dudut, nagpatuloy ako sa ganong lifestyle. Lifestyle na pinipilit kong panindigan kahit ang totoo ay hindi ko kaya. Yung tipong wala na akong pakialam pa kahit na hindi ako makapag-ipon at makapagpadala sa pamilya ko. Naging madalas na kapag nanghihingi si nanay sa akin ng pera ay palagi kong sinasabi na wala akong maibibigay sa kanya. Hanggang sa dumating na sa punto na napansin ko na hindi na humihingi ang nanay ko sa akin. Siguro naisip niya na mas maraming beses akong hindi nagbibigay kesa sa nagbigay kaya napagod na rin siya na humingi ng tulong sa akin pagdating sa pinansyal. Ganun pa man, kahit na hindi na ako nakakapagbigay sa pamilya ko ay halos araw-araw pa rin akong tinetext ng nanay ko para kumustahin at sabihan na huwag kong pababayaan ang sarili ko, lalo na sa aking kalusugan. Mahirap daw kapag nagkaroon ako ng sakit dahil wala akong pamilya na kasama.
Isang araw ay narinig ko ang mga kaibigan ko na pinag-uusapan nila ang paglabas ng isang bagong modelo ng mamahaling cellphone. Lahat sila ay excited at ang iba ay sinabi na talagang bibili sila noon kapag available na sa market. Nang lumabas na nga sa market ang cellphone na yon ay nakita ko na halos lahat ng kaibigan ko ay meron na noon, Papa Dudut. Hinimok pa ako ni Cheska na dapat ay palitan ko na ang luma kong cellphone at bumili na ako ng cellphone na kagaya ng sa kanila. Ang sabi ko ay okay pa naman ang cellphone ko, kaya wala pa akong dahilan para bumili ng bago. Pero ba ang problema mo? Pwede ka naman mag-apply ng plan para makakuha ka ng phone na kagaya ng sa amin, sabi ng isa kong kaibigan na si Diana. Tama, ganun nga lang ang ginawa ko. Tinaasa naman ang sahod mo kaya kayang-kaya mo yun, sangayon pa ni Cheska. Nagpadala na naman ako sa paghimok ng mga kaibigan ko, Papa Dudut. Tinulungan pa nila ako na makakuha ng cellphone. Ipinakita ko sa kanila na masaya ako kahit na ang totoo ay nangangamba ako sa dagdag na babayaran ko buwan-buwan. Hindi pa nga ako tapos magbayad doon sa bag tapos ay may dumagdag pang isa. Kahit pa tumaas ang sahod ko ay hindi pa rin yon sapat para sa mga dapat kong bayaran sa monthly. Sa pagdagdag ng gastos ko ay halos wala nang natitira sa sahod ko. Wala na akong budget sa pagbili ng mga bagay na gusto ko dahil malaking bahagi ng pera ko ay napupunta na sa mga dapat kong bayaran. Doon ako nagsimulang tipirin ang sarili ko. May isang pagkakataon na nakita ako ni Grace na kumakain ng instant pancit canton sa boarding house para sa hapunan. Bakit yan lang ang dinner mo? Tinatamad ka bang kumain sa labas? Tanong ni Grace. Hindi ako tinatamad, kundi nagtitipid. Ang dami ko kasing kailangang bayaran ngayong buwan, tugon ko. Ikaw kasi, kumuha ka pa ng mamahaling cellphone. Pwede ka namang hindi bumili ng ganon ang presyo, ang sabi pa ni Grace. Nadala kasi ako sa mga paghihimok ng mga kaibigan ko, pag-amin ko. Emily, may sasabihin ako sa iyo pero huwag ka sanang magagalit ha. Napansin ko kasi simula nang sumama ka sa mga kaibigan mo, ay malaki nang nagbago sa iyo. Mas lalo ka naging magastos at kung dati hindi ka nawawala ng pera, ngayon tingnan mo at ganyan na lang ang kinakain mo. Hindi maganda na palaging instant food ang kinakain Mura nga pero pagtagal ay mapapamahal ka naman kapag nagkasakit ka. Ang nag-aalalang sambit pa ni Grace. Hindi na ako nakasagot sa sinabi na yon ni Grace, Papa Dudut, dahil tinamaan ako. Nang mga huling araw kasi parang na-realize ko na sobra-sobra na ang mga paggastos ko. At karamihan sa malalaking gastos ko ay dahil sa ayaw kong mapag-iwanan sa mga kaibigan ko at ayaw kong mapagtawanan nila ako kapag nalaman nila na hindi mamahalin ang mga gamit na meron ako. Kaya unti-unti na akong umiwas sa mga kaibigan ko, Papa Dudut. Nakikipag-usap pa rin naman ako sa kanila pero hindi na kagaya ng dati na palagi akong sumasama sa mga lakad nila. Napagtanto ko na kapag nagpatuloy akong makisabay sa kanila ay ako rin ang magiging kawawa sa bandang huli. Pero kahit umiiwas na ako sa kanila ay kinailangan ko pa ring tipirin ang aking sarili dahil hindi pa rin natatapos ang aking mga dapat bayaran, Papa Dudut. Halos puro instant food na ang kinakain ko dahil mas tipid yon at sa ganon ako nakakatipid. Makalipas nga ang 2 taon ko sa kumpanya na yon ay lumipat na ako sa isang BPO company. At kahit magkahiwalay na kami ni Grace, nang pinagtatrabahuhan ay nasa isang boarding house pa rin kami. Hanggang isang araw ay may napansin si Grace sa akin. Nagda-diet ka ba, Emily? Parang ang payat mo ngayon. Share mo naman ang secret mo para pumayat din ako kagaya mo, ang sabi pa ni Grace. Anong diet? Hindi ako nagda-diet no. Siguro dahil nag-a-adjust pa ako sa bago kong work ngayon, ang sabi ko. Kumakain ka ba ng ayos? Parang iba kasi ang pagpayat mo. Magpa-check up ka kaya? May pasok ka ba bukas? Pwede kitang samahan. Wika niya. Wag na. Wala naman ako nararamdaman na kung ano sa katawan ko. Saka gastos lang yung check up na yan. Pagtanggi ko. Gumagastos ka nga sa mga mamahaling gamit kaya dapat ganun din sa kalusugan mo.
Mahirap kapag nagkaroon ka ng sakit, Emily. Baka hindi ka na makapagtrabaho, paalala ni Grace sa akin. Hindi ko binigyan ng pansin ang paalala ni Grace, Papa Dudut. Mas inilaan ko pa ang pera ko sa material na bagay kesa sa pagpapacheck up. Sa paglipas nga ng mga buwan ay may hindi magagandang bagay na ako na napansin sa aking sarili. Nakakaramdam ako ng sakit sa tuwing ako ay umiihi at palaging sumasakit ang likod ko sa katapat ng bewang. Doon na nga ako nagpatingin sa doktor at nalaman ko na meron akong UTI. Nagamot naman yon, Papa Dudut, pero after ng isang buwan ay bumalik ulit. Bukod pa roon ay talagang bumagsak ang katawan ko. Ang laki ng pinayat ko. Mabilis na rin akong mapagod at kapag ganon ay para akong kakapusin palagi sa paghinga. Habang nasa boarding house ako ay bigla na lamang akong nawala ng malay. Mabuti na lamang at kasama ko na ng oras na yon si Grace kaya nakahingi siya kagad ng tulong para madala ako sa ospital. Nang magising ako ay sumailalim na ako sa iba't ibang test. Matapos sa mga test ay lumabas ang resulta at kinausap na ako ng doktor. Sinabi niya sa akin na masama na ang lagay ng kidney ko. Hindi na raw yon nagfa-function ng maayos. Wala na raw yung kakayahan na mag-filter ng dumi mula sa aking dugo. Binigyan niya ako ng 2 option, pwede ako magpa-dialysis pero panghabang buhay na yon. O pwede akong magpa-kidney transplant basta makahanap sila. O ako ng donor na merong healthy kidney. Parang gumuho ang mundo ko sa mga nalaman kong yon, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay katapusan na ng lahat, kaya iyak ako ng iyak. Ang nakakapanlumo pa nang i-check ko ang aking wallet ay wala na yung laman na pera. Nang pumasok si Grace sa kinakaroon ng kong kwarto ay naabutan niya akong umiiyak. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan ko at maging siya ay naiyak din sa mga nalaman. Pwede ka namang mag-dialysis, Emily. Huwag ka mawalan ng pag-asa, ang sabi pa ni Grace. Habang buhay ang dialysis, Grace, saan naman ako kukuha ng pera para sa pangsuporta sa gamutan ko na yon? Napakatanga ko kasi. Masyado akong naging magastos. Wala man lang ako naipon para dito. Kahit nga itong wallet ko ay walang kalaman-laman. Nanghihina kong wika. Hindi na kita pagagalitan ha dahil alam ko nang nangyari sa iyo ngayon. Ay natutunan mo na ang mga lesson mo. Huwag kang mag-alala dahil kung ano ang maitutulong ko sa iyo ay gagawin ko. Siguro mas makakabuti rin kung umuwi ka muna sa inyo kasi mas maaalagaan ka dun. Kesa dito na hindi kita maasikaso kasi meron akong trabaho, ang sabi pa ni Grace. Nung una ay nag-alinlangan ako na umuwi sa amin, Papa Dudut. Nahihiya kasi ako na magpaalaga sa pamilya ko gayong nang makapagtrabaho ako ay halos pabayaan ko sila at wala akong ibang inisip kundi ang sarili ko. Tapos ay uuwi pa ako sa kanila nang walang-wala ako. Pero nang kinailangan ko na mag-resign sa aking trabaho ay napilitan na akong umuwi sa aking pamilya. Inasahan ko nang sesermonan ako ng nanay ko dahil sa mga maling desisyon na nagawa ko sa aking buhay pero wala akong narinig na ganon. Ang sabi pa ng nanay ko ay huwag akong mag-alala dahil hindi niya ako pababayaan. Hihingi raw siya ng tulong sa mga taong pwede niyang malapitan. May ilang mabubuting tao na nahinga ng tulong ang nanay ko para sa aking pagpapagamot. Mula umaga hanggang hapon ay wala sa bahay si nanay dahil naghahanap siya ng pera para sa sakit ko. Sa paglipas nga ng mga buwan ay mas lalong lumala ang nararamdaman ko sa aking katawan. Ilang beses ako nagsusuka at nang himatay na lamang bigla. At sa pagkakataon na yon ay hindi ko na inaasahan ang gagawin ng kapatid kong panganay. Nagpresenta siya na siya ang magdo-donate sa akin ng kidney. Pumasa naman siya bilang donor dahil healthy ang kidney niya. Doon na humingi ang nanay ko ng tulong sa mga politiko sa aming lugar para makalikom kami ng pera para sa kidney transplant. Naoperahan ako at naging matagumpay ang kidney transplant. Papa Dudut, iyon ay dahil sa mga taong tinalikuran ko dati. Si nanay din na nag-alaga sa akin noong nasa ospital ako at nagpapagaling ako sa aking operasyon. Hindi ko maiwasang makonsensya.
Doon ko lang na-realize ang lahat na kaya hindi ako naibibili ni nanay ng mga laruan at hindi niya ako isinasama sa field trip ay dahil wala siyang kakayahan. Wala siyang pera para sa mga ganong bagay dahil mas inuuna niya ang importanteng mga bagay. At yon ang hindi ko namana sa nanay ko dahil nang kumita ako ng pera ay mas inuna ko pa ang mga bagay na hindi naman importante. Nay, salamat ha. Kahit na hindi ako naging mabuting anak sa inyo, ay inaalagaan niyo pa rin ako. Hindi niyo ako pinapabayaan. Sabi ko kay nanay habang binabantayan niya ako sa ospital. Huwag ka magpasalamat sa akin dahil ginawa ko lang ang dapat na gawin ng isang ina sa anak niya. Sa Diyos ka magpasalamat at sa kuya mo dahil siyang nagdugtong ng buhay mo. Ang naluluhang wika pa ni nanay. Gusto kong bumawi sa inyo, nanay. Kapag nakabawi na ako ng lakas ay babawi ako sa lahat ng pagkakamali at kasalanan ko. Maging ako ay umiiyak pa rin noon. Kaya naman nang lumakas na ako at kaya ko nang magtrabaho ay nagtrabaho ulit ako. Pero hindi ko na ginawa ulit yung ugali ko na masyadong magastos sa mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Naging good provider ako sa pamilya ko at doon ko lang nalaman na ang sarap pala sa pakiramdam. Na nakakatulong ka sa pamilya mo at nakikita mo na na-appreciate nila ang ibinibigay mo kahit maliit o malaki. Nagpapasalamat din ako kay Grace kasi kahit na ilang beses akong hindi nakinig sa kanya noon ay nanatili siyang kaibigan ko. Napakalaki rin ng naitulong niya sa akin para magising na ako sa aking mga kagagahan pagdating sa pera. Nang dumating ang pandemic ay isa ako sa mga nawalan ng trabaho pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Dahil meron akong pamilya na kailangan kong bigyan ng suporta. Kaya ang ginawa ko ay sinubukan ko maging online seller at kung ano-anong healthy beauty products at mga ukay-ukay ang binenta ko. Naging maganda naman kahit papaano ang takbo ng negosyo. At hanggang ngayon, ayun pa rin ang aking pinagkakakitaan. Hindi man gaanong kalaki ang kita sa ginagawa ko ngayon ay napupunta naman sa tama ang perang pinagpaguran ko. Paminsan-minsan ay tinitreat ko pa rin ang sarili ko pero hindi na kagaya ng dati. Nagrabe akong makagastos na parang wala ng bukas. Napakasaya ko rin ngayon dahil matapos sa mga nangyari ay mas naging close ako sa pamilya ko. Lalo na sa kuya ko na nag-donate ng kidney niya para sa akin. At sa aking nanay na mas naunawaan ko na kung bakit may mga bagay akong hiniling sa kanya pero hindi niya naibigay. Doon ko naunawaan na hindi ko dapat ikumpara ang nanay ko sa nanay ng iba. Dahil kung may kakayahan lang si nanay na ibigay ang lahat sa akin, lahat ng gusto ko ay alam kong gagawin niya yon. Lubos na gumagalang, Emily. Wala tayong kakayahan na malaman ang mangyayari sa hinaharap. May mga pangyayari na hindi natin inaasahan na talagang gugulatin tayo. Importante na matuto tayong mag-impok para sa pagdating ng tag-ulan upang sa gayon kapag may dumating na hindi inaasahang pangyayari ay meron kaagad tayong mahuhugot. Walang masama na i-enjoy mo ang perang pinaghirapan mo. Walang mali sa pag-treat sa sarili mo lalo na kung ito ay ginagawa mo in moderation. Ngunit dapat ay alam din natin ang ating kakayahan sa paggastos. Huwag tayong gumastos ng higit pa sa ating kinikita at dapat ay meron tayong self-discipline pagdating sa mga panggastos natin. Lagi nating isipin na ang pera ay hindi po napupulot lamang kaya nararapat na ito ay gamitin sa tama nang sa ganon ay hindi ka malagay sa isang sitwasyon na alanganin. Isa pa, mga ka-online, maging mapagmahal tayo sa ating mga magulang. Ang pagtulong sa kanila kapag sila ay nangangailangan o kahit na hindi ay napakasarap po sa pakiramdam. Malit man o malaking tulong man yan ay napakalaking bagay na sa kanila dahil marunong silang umunawa sa kung anuman ang kaya nating ibigay. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po suportahan po ninyo ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories at syempre ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.